Hello ulit! Welcome back to our channel. I am Teacher Eds and I will be your guide in understanding the RPMS VPST. Okay, so dito po tayo ngayon sa ating Frequently Asked Questions Part 2. Yung nauna po Part 1. Sabi ko tungkol yun sa COT. Pero po, meron pa palang pahabol. Nandito pa pala yung isang question about COT. Ang tanong ay, sapat na ba ang 4 na observations para masabing merong quality ang pagtuturo ni teacher? Hindi ko naman po sinasabing sapat. Pero di ba nga po, dati nga wala eh. Dati wala pong COT. Pero sinasabi natin may quality rin. So, hindi ko masasabing sapat, pero po, yung mga hinihingi po dito sa ating classroom observation tool ay tungkol sa pagpapahusay ng isang teacher sa kanyang pagtuturo sa loob ng classroom. Okay. So, sa isang observation, 7 yung hinahanap. Pero ako po, bilang teacher, na alam ko ay naghahanda ako dapat sa observation, may mga days na regular days, not during observation days. Ang ginagawa ko ay tina-target ko pa rin yung mga indicators, pero hindi lahat. Halimbawa, sa Monday, hindi naman ako i-observe. Monday, tina-target ko pa rin yung integration within and across curriculum teaching areas. Pero, hindi ako i-observe ng araw na yon. Pero, gusto ko, meron ako nun para by the time na i-observe ako, yung bata ko naka-ready din. Alam na nila na merong ginagawang ganon. Sanay na sila na nag-i-integrate ako. Hindi na sila nagugulat na, teka, math pa ba yung pinag-aaralan natin o ibang subject na? Minsan ganon. Tas, minsan naman, pipiliin ko yung isa. Halimbawa, yung objective 6 naman ako sa araw na to. Pagsasabayin ko yung objective 4 at saka yung objective 6. So, titingnan ko kung kaya ko yung pagsabayin. Actually, hirap pala ako sa 6. Hindi pala yung 6 yung sinasabay ko. Halimbawa, objective 2 at saka objective 4. Pagsasabayin ko yun sa ibang days. So, nagkakaroon ng maggawa doon sa hinihingi ng classroom observation tool kahit hindi araw ng observation. Sinusubukan ko na magawa ko siya sa ibang araw para by the time na i-observe na ako, naka-ready rin ako. Parang nagsasanay ako na naglalagay ako ng ganong mga objectives, mga indicators doon sa lesson ko na hindi i-observe para mag-ready ako doon sa observation time. Sa first observation ko, for example. So, hindi ko masasabi na sapat na yung 4, pero ang alam ko lang po, bilang teacher, pinaghahandaan ko yung observation. Hindi dahil pinapractice ko yung bata ko ha, dahil announced. Hindi po ganon. Ibang usapan naman po yon. Kaya ko siya pinapractice kasi sa ibang lesson, sa ibang araw, susubukan ko pa rin gawin yung mga indicators, pero hindi lahat ng hinihingi. Para lang masanay ako sa paggawa ng plano, para rin nasasanay yung bata sa activities na meron ako. So, posibleng hindi sapat yung 4, pero po yung brain ko, napapractice siya na dapat ganito yung ginagawa ko. This is the right thing to do. Ngayon, kung ito yung tamang ginagawa ko at ginagawa ko siya ng ganito lang, ganito araw-araw, kahit hindi ko lahat ng indicators ay pinapakita ko araw-araw, nasasanay yung brain ko and it becomes a habit. 'Di ba? Nagiging habit na siya. Habit forming kasi ang quality, hindi siya nade-develop overnight. So, hindi mo pwedeng sabihin na inobserve ako ng 7 na indicators ngayong araw na ito. Quality teacher na ako. Hindi po siya ganun kadali i-develop. Quality takes time. Hindi po siya ganun kabilis. Hindi siya common na observe ka at mataas ang rating mo ngayong araw na ito ay quality teacher na nga talaga ako. Meron po yung proseso para marating natin yung quality na hinahanap natin. Totoo po, baka nga po hindi sapat yung 4. Pero kung ginagawa natin itong habit
siguro po, makakasapat pa rin. Okay? So, yun po yung pahabol lang sa ating COT questions. Ngayon naman po ay dito po tayo sa ibang mga tanong. Kasi, di ba doon po sa dati nating mga RPMS, nakasama po yung dropout. So, bakit daw dito sa RPMS na meron tayo ngayon, walang dropout na tinitingnan? Okay. Ang nire-rate po natin ay ang quality ng teacher's performance. Tama naman po na yung dropout ay part yon na bakit si teacher walang nagawa. Pero let us remember that a child dropping out from school is not only HR factor. Okay? Marami pong factors yon. Posible na ito ay dahil sa mga magulang din, pwedeng ito ay dahil sa bata mismo, posibleng ito ay dahil sa kahirapan, nagtatrabaho na ang bata. Hindi natin control yung mga karamihan sa mga rason kung bakit ang bata ay nagda-drop. So, parang hindi naman yata nakatarungan na yung rating ko bilang teacher ay apektado ng bata na hinabol ko na ng hinabol. Ayaw talagang pumasok eh. Gagawin ko pa. Ano pang gagawin ko sa abot ng makakaya ko bilang teacher? Kung yung mismong bata ay hindi na ganun ka-motivated sa pag-aaral dahil sa ibang bagay na hindi ko nasaklaw, hindi nasaklaw ng kapangyarihan ko bilang guro. So, kaya po hindi kasama ang dropout. While we want children to stay in school, it is not always within the power of the teacher to control the minds of the children and their parents. Iba-iba kasi sila eh. Mahirap po yun kontrolin. Mas makokontrol natin yung kaya nating gawin sa loob ng school. Okay po? Kaya po hindi kasama yung dropout rate. Okay. Isa pang tinatanong, bakit yung NAT hindi kasama? Number 1 po, natatandaan ko nung yung dating RPMS nakasama yung NAT. Wala naman ako mailagay na ebidensya doon. Wala akong mailagay na resulta ng NAT. Kasi, grade 6 teacher ako. May NAT pa nung time na yon ang grade 6. Pero po, ang resulta ng NAT ay makukuha pa sa susunod na taon. Ang rating period ay ngayong taon na to. Ano pong ilalagay ko doon? Yung lumang rating? Eh, hindi yan tungkol sa rating period na meron ngayon. Isa pa po, hindi naman lahat ng teachers ay grade 6 teachers at hindi naman lahat ay nagnanat. So, ibig sabihin yung grade 6 teachers, i-rate mo tungkol sa NAT, pero yung grade 4 hindi. So, bakit ganon? E di yung grade 6 walang makukuhang ebidensya, yung grade 4 wala ring ebidensya, pero okay lang kasi hindi part ng kanilang RPMS yon. So, medyo parang unfair naman yun. Tapos bukod doon sa NAT, bakit daw hindi kasama yung test results? Kasi kung halimbawa, mababa yung mean ng isang teacher na to, na nagtuturo sa isang section na to, at yung isa naman ay mas mataas, ba't hindi natin isama sa performance rating ng teacher? Yung ganon. Kasi po ganito yon. Kunyari, merong dalawang teacher, Teacher A and Teacher B. Si Teacher A, nandun siya sa section na mas mataas. Although hetero na tayo ngayon. Hetero tayo, pero may natitira pa rin na inihiwalay yung section 1. Meron pa rin ganon, minsan. At minsan din, nasa isang magandang lugar yung eskwelahan. Yung mga bata nila ay maaayos, supportado ng mga parents. Tapos dun sa isang eskwelahan naman, nandun si Teacher B. Nandun siya sa isang area na hindi ganun ka-supportive ang parents. Hindi ganun karurunong ang mga bata dahil sila ay walang almusal. Pumapasok ng walang pagkain. Hindi sila nag-almusal, hindi sila, kahit yung damit nila hindi maayos. Papasok sila dun sa school na yon. Magkaibang school. Pero yung dalawang teacher na yon, parehas ng ginagawa. Parehas sila ng pagdating sa performance. Ginagawa nila yung best nila. Parehas. Ngayon, ito nasa isang school na maayos yung kalagayan.
mataas yung kanyang test results kasi maayos yung bata niya. Yung kabilang school na hindi nasa magandang lugar ay nakakuha ng mababa yung kanyang test results. Mababa talaga. Pero parehas po sila ng ginawa, parehas sila ng ginawa. Walang pagkakaiba sa kanilang ginawa. O baka sabihin nyo naman sa akin, dapat nagko-contextualize kung ano yung bata. I mean, yung performance po nila, direkta sa bata, naka-angkla lahat kung ano yung mga dapat gawin. Yung services nila hindi matatawaran, parehas sila. Magaganda ang kanilang teaching practices. Ang problema yung test results mababa dun sa kabila. Yun lang talaga yung pagkakaiba nila. Parehas silang passionate, parehas sila sa lahat. Pero yun lang yung pagkakaiba, test results. Bababaan mo ba yung nasa kabilang school na mababa yung test results? Dahil lang dun sa test results na yun. Samantalang yung isa mataas. Magiging fair po ba tayo kapag ginawa po natin na doon sa dalawang teacher na parehas ng hirap na pinagdaanan para magawa yung kanilang trabaho bilang guro? Parang hindi yata po yung fair. Hindi po ba? So, kaya po wala po talaga dito yung test results. Although, kung talagang tayo ay nagtuturo, tataas naman talaga yan. Tataas naman po yun. It follows. Yun nga lang, katulad rin ng dropout, maraming factors. May mga batang gutom pag pumapasok at may mga batang busog kapag pumapasok. May magulang na supportive at merong hindi supportive. At marami pang ibang factors na dapat nating i-consider when it comes to test results. Hindi lang siya tungkol sa performance lang ni teacher. Marami pong ibang bagay. Okay? So, yun po. Kaya po hindi siya kasama. Next question po. Bakit makapal ang portfolio? Makapal ang portfolio. Oo nga ang kapal nga, no? Pero yung nakita kong iba, mas makapal pa nga sa portfolio ko. Mas makapal pa nga sila dun sa portfolio ko. Pero po, may mga options naman ngayon. Merong gumagawa ng e-portfolio. Hindi na sila nagpiprint. Ang ginagawa na nila ay electronic na. Hindi na siya papel. Kasi maraming nagsasabi, sayang daw ang puno. Totoo naman din yun. I agree. Doon po sa sayang talaga yung paper. Siguro po, ang pagkakaiba lang, kapag kasi yung portfolio, naipasa ko na kasi po yung portfolio ko, kaya hindi ko na maipakita. Pero po, halimbawa po, ito pong portfolio, kunyari portfolio ko to, at nakikita ko to, na compilation of papers lang, sasabihin ko talaga sayang ang puno. Sasabihin ko talaga sayang ang papel. Kasi, I only see this as sheets of paper. Pero kung makikita ko siguro to bilang performance ko sa isang buong taon na kailangan kong pag-reflectan, siguro magbabago yung paningin ko doon sa compilation na yon. Mas maiisip ko na kaya ko kinompile ang mga bagay na ito ay gusto kong makita kung ano yung aking performance nung year na yon. Let us remember yung portfolio natin. Yun yung summary ng ating best practices. Nandyan lahat ng mga magagandang ginawa natin sa buong taon. Ngayon, kung may gusto tayong i-improve, pwedeng-pwede nating i-improve. Nagagawa ng annotations yung iba para malaman kung ano pa kaya yung kaya kong gawin. Other than this na nagawa ko na. Siguro next school year, mas maganda kung ganito yung gagawin ko. Pag meron ka ng comparison, ito yung year 1, ito yung year 2, ganito yung ginawa ko nung year 1, nung year 2, ganito na yung ginawa ko. Ay, nag-improve ako. Malaki ang improvement ko. Yung teaching practice ko dati, mas nag-improve pa. Magaling na ako dati, pero mas magaling pa ako ngayon. Hindi siya papel lang. Merong ibig sabihin yung mga papel na pinagsama-sama. So, yun po yung tingin ko lang naman. Kung sa inyo po ay, tingin nyo po ay papel lang siya talaga, wala naman po akong kontra doon. Kasi, totoo naman, papel naman talaga siya at nasasayang naman talaga yung puno
Pero sa akin po kasi, iba yung ibig sabihin sa akin ng portfolio na pinagsama-sama ko. Hindi naman po ako nagmamarunong or nagmamalinis. Alam ko naman din na merong good days at merong bad days. Meron ding days na tinatamad ako at meron namang days na masipag ako. Pero po, ang portfolio ko, alam ko po na nandun yung best practices ko. At hindi lang naman yun humahangga sa portfolio ko. Marami pang ibang gawain na pwede kong gawin na outside doon sa portfolio na yon. Marami pa tayong ginagawa. Alam natin yung mga teachers, marami talaga tayong ginagawa other than those that are included in the portfolio. Pero ang portfolio kasi, magandang simula para tayo ay mag-reflect. Di ba nga, teaching is a reflective practice. Pagka po nagre-reflect tayo, doon tayo nakakapag-improve. Kapag inisip po natin na magaling na tayo at wala na tayong i-improve pa sa sarili natin, parang hindi na tayo talaga mag-improve. Kasi feeling natin tayo na yung the best eh. Matagal na ako nagtuturo, alam ko na yan. Tama naman din po. Hindi naman mako-question ang experience. Hindi mako-question ang wisdom. Ang iniisip lang po natin ay yung reflection. Yung pag-reflect doon sa ating mga ginagawa towards improvement. Magaling na tayo ngayon, mas may igagaling pa tayo. Okay? So, yun po. Meron pa ba? Sabi, gusto ko pong mag-download ng manual at PPST resource package. Saan po pwede? So, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa baba. Nakakatuwa po kasi we are exerting extra effort para malaman kung ano ba talaga itong RPMS PPST na ito. Madami nang nagda-download ng manual at marami na rin nagda-download ng PPST resource package. Kaya, parang sa tingin ko, talagang nagre-ready na tayo para sa susunod na taon. And, nakakatuwa po yun. Sobrang natutuwa po kami na babasahin natin yung manual. Makapal yung manual, sobrang kapal. Kahit ako naman, hindi ko naman to nabasa lahat. Hindi ko naman to binasa lahat. Pero po, ang pinaka-importante na parts, kung halimbawang kayo po ay magda-download at magpiprint, ang pinaka-importante po ay yung classroom observation tool, yung RPMS tool, at yung indicator list. Yun po yung pinakamahalagang pages na maganda nating mai-print para po meron tayong kopya. Hindi na po tayo laging tingin ng tingin doon sa ating soft copy. Okay? So, yun po. Yun lang naman po yung, yung mga questions. So, if you have other questions na hindi nasagot, baka po sa susunod. Yung nagsasabi po na sa IPCRF Development Plan, sa susunod ko na lang po yung gagawin. Kasi unahin po muna natin yung SAT para po maging sunod-sunod po yung ating paggawa. Para mas maging malinaw po sa atin yung flow ng RPMS, PPST. Okay? So, yun lang po for today. Thank you for watching. Those who have subscribed, thank you very much. If you like this video, please give me a thumbs up and hit that subscribe button if you think that this is useful for you. That's all for now. Thank you very much. And once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Bye!